Suprema ang kampo Oo. ni VP Sara para questionin ang impeachment laban sa kanya. Oh, medyo mahina mga kababayan, volume nyo. Sabi rito, impeachment, posibleng muling questionin ng kampo ni VP Sara sa Supreme Court. Korte Suprema. Kita nyo mga kababayan, paano ba talaga? Lahat sinunod na. Ewan ko na lang sa Korte Suprema kung ano pa irereklamo nila at bagong iuutos uli. Babalik ta rin na naman nila at ibabalik nila yung unang nangyari. Baka naman iuutos nila, hindi dapat ganyan, dapat yun kung ano yung dati. Walang ya. Hindi mo na alam kung ano ba talaga. Diyos ko, ayoko na sa Pilipinas, mga kababayan. Amerika, kaysa ginigera mo yung Iran, pwede ba? Sakupin mo na kami bago mag-2028. Diba? Delaying tactics, sabi ni Benji Bernardo. Rebecca Carabay. Okay ba sa inyo? Bago mag-2028. Baka pwede. Kaysa nag-aabala ang Amerika sa paggigera sa Iran, sakupin niya lang tayo. Grabe, no? Ayoko naman sa Iran. Ano ka ba? Si Benji Bernardo, Iran talaga. Dito lang. Ay, nako. Sige, tuloy. Eto na. Ano na nangyari? Posibleng muling dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni VP Sara para questionin ang impeachment laban sa kanya. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, Nako. anong nais-questionin ni VP Sara sa SC? Kita nyo, may pa-question pa talaga. Grabe kung Mitchell girl, kung ayaw mo kay Sara, mas lalo na ako. Diba, Marites Musni? Kung ayaw nyo mariligutan, mag-like muna kayo. Diba? Walang hiyang talaga sa pagmumukha sa bawat Pilipino yang hayop. Gagalit si Sara doon. Nakaw! Nanggigigil na si Marites Musni Cheryl Singayon. Buti pa si Cheryl. Sige tuloy. Bakit? Yes, Jiggy, paniwala ng legal team ni Vice President Sara Duterte lumalampas na ang House Justice Committee sa kanilang mandato sa impeachment proceedings laban sa bise. Ayon po, Kita mo, lumalagpas na naman daw. Ay, nako, grabe. Paano lumalagpas? Kayo nga yung nagkukulang, Arthur Taroy. Nagkukulang ang kampo ni Sara Duterte sa pagpunta o pagdalo diyan sa ginagawang hearing. Wala kayo. Ilang beses na kayong pinapatawag, pero kayo wala ngangay. Tapos ngayon kasalanan pa ng Kongreso. Babalik ta rin na naman yung sitwasyon para sabihin na si Sara kaya nagkakaganyan kasi may mali sa proseso na naman. Sinunod na nga. Utos ng Korte Suprema yung pamamaraan. Ay, nako, wala nang maisip si Sara, Boss Mike, ginagawang laruan ng SC. Yun na nga. Ayaw ko rin kay Sara. Parehas tayo. Partida, 6 pa ang lawyers. Diba? Mas lalo na ako. Sino may ayaw? Paki-press 1 sa mga may ayaw. Press 2 sa may gusto. Mga dides, pagkakataon nyo ng bumoto. Ewan ko. Sige, tuloy. kay Attorney Michael Powa, dapat nakatutok lang ang komite sa pagsuri sa mga reklamo at naka-attach na mga ebidensya para matukoy kung may probable cause o sapat na basehan para umusad ang mga reklamo. Pero ang ginagawa raw ng komite parang mini-trial na. Tanong ng kampo ni VP Sara, bakit kailangan pa raw ipasabpina ng komite ang mga dokumento at ilang personalidad? Dahil daw ba walang sapat na ebidensya? Hala, takot ka lang!
Question niya mga kababayan, bakit kailangan daw ipasubpoena yung pong mga dokumento? Siyempre para makita, transparent nga, di ba? Di ba, peace off? Grabe si Sara. Takot na talaga mga kababayan na malaman natin yung bank records, bank accounts, salin. Anong kinakatakot mo kung hindi mo naman ninakaw? Tama ba mga kababayan ko? Ano ang kinakatakot ni Sara kung hindi niya naman ninakaw lahat yun? Ano naman ang kinatatakot mo kung wala ka naman nagawang kasalanan? Ano naman, di ba? Kung, ibigay mo na lahat. Ipabulat-lat mo na lahat, Sara. Di ba, mga kababayan ko, tindi talaga ni Sara. Matindi to. Sa mga reklamo, narito ang pahayag ni Atty. Boa sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. That goes beyond the evaluation of the complaint. Kung walang ebidensyang naka-attach, bakit tayo nag-allege? Tapos biglang ngayon maghahanap tayo in the hope that there is something incriminating that will... Kita nyo mga kababayan, sa media sila nagpapaliwanag. Bakit hindi ka na lang dumalo doon, Spade? Dumalo ka na lang doon at doon mo na ipaliwanag yung sinasabi mo, hindi sa media. Kasi kayo, nagpapaliwanag kayo sa mga vlogger, papaliwanag kayo sa mainstream media, sa social media. Hindi, di ba sabi nyo gusto nyo ng tamang forum, tamang venue? O ayun na yung Kongreso ang tamang venue nyo. Kita nyo mga kababayan, nung mga nagpapa-interview, yung nasa Kongreso, sabi nila, hindi yan, hindi yan ang tamang venue para magpaliwanag kami. Ayun na, meron ng mini-hearing. Magpaliwanag na kayo roon. Pero ayaw pa rin talaga, inang talaga. Diba? Bloodbath na Sara. Di ba, no? Ayaw mag-oath kaya sa media. Sabi ni Aymalay ko. Kasi Boss Mike, marami silang niloloko DDS sa media. Maraming naloloko. Yan na. Reco Limay, ano masasabi mo? Sabi ni Arthur Taroyo, ano yan? Idol di matauhan, mga DDS malaking sagabal sa bansa ng Pilipinas ang mga dutae, gera dati, ng Russia at Ukraine, nagmahalan din ang gasolina. Tama, panahon ni Digong. Grabe, no, mga kababayan ko, ewan ko ba sa mga yan. Sige na, hayaan na natin yan kung si Sara Duterte, mga kababayan, takot talaga na dumalo sa mini-hearing diyan po sa Kongreso, wala na ho tayong magagawa. Bahala na ang Kongreso diyan. Meron na mga tamang tuntunin na susundin ang mga congressman natin na nag-iimbestiga sa pangunguna ni Luistro, Congresswoman Luistro. Hindi naman din mga tangayan na katulad ni Sara, alam din naman nila yung ginagawa nila. Kita nyo mga kababayan, kung di ba namang gunggong talaga to si Sara. Sabi niya wala siyang kasalanan. Sabi niya handa niyang sagutin lahat. Sabi niya wala siyang ninanakaw. Pero bakit takot humarap? Yan ang tanong ngayon ng maraming ordinaryong tao. Bakit takot si Sara Duterte humarap sa hearing kung wala namang ginawang katarantaduan pagnanakaw? Di ba? Takot na takot, Romeo Cano. Matapang lang sa salita si Sara, pero duwag talaga yan, sabi. Grabe naman, mawawala na lang ng parang bulayan si Sara. Sagana sa tapang, pero bahag ang ipos. Idol ko yan si Sara sa kasinungalingan. Mandarambong nga ni. Grabe, no? Dito na tayo, iwan na natin yan. Panay papaliwanag nung abogado. Bakit sa media? Bakit sa social media?
Hindi doon, di ba, magpaliwanag sa mga katanungan ng kongresista. Bakit? Dahil takot kayo, makukorner kayo. Takot kayo kasi malalaman ng totoo. Takot kayo kasi manonood ang taong bayan dito. Nakaabang ang taong bayan sa pagdating ni Sara diyan sa kamera para magpaliwanag, para i-assist, para i-analyze, para pag-aralan ng taong bayan sila, tayo mismo. 'Di ba? Tayo mismo ang magsasabi kung si Sara ay may kasalanan o wala.